Tuloy-tuloy na po, minamahal. Handa na natin ang mga puso't isipan, ating pandinig. Kung may mga banal na kasulatan po tayo, ilabas natin ito upang masundan natin ang bawat talata sa Biblia na ating mapag-aaralan. Minamahal upang hindi tayo maging takapakinig lamang, pagod tayo po'y tagatupad ng banal na salita na ating pinapayos. Kaya minamahal, aking hinihiling bilang pagbibigay galang po sa banal na salita ng malapay noon. Aking po hinihiling, tayo muna po'y panandalian pong tumayo, minamahal. At narito po, akin na po ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Lando. Everybody shout, praise the Lord. Purihin pong ating dakilang Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga minamahal, kaya hindi, tayo po sama-sama muna makiisa sa panalangin upang maunawaan po natin ang kanyang mga banal na salita. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilat pagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal Diyos, kami po napupuri. Nagpapasalamat po kami, mahal na Panginoon, sa paglangis mo po ng bawat bahagi ng iyong banal na gawain. Salamat po sa pagtanggap mo na aming mga papuring awitin. Salamat po, mahal na Panginoon, nakaabot sa indakilang kalulatian ang aming mga pagsamba, ang aming pagbibigay ng kalulatian sa indakilang pangalan. Minsan pa, mahal na Panginoon, pagpalain mo po yung mga salitang mapapakinggan po namin. Buksan mo po ang aming mga puso. Buksan mo po ang aming mga pangunawa, mahal na Panginoon. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa akin, bibigsagan ng akin. Wala po akong magagawa, mahal na Panginoon, at hindi lamang kami maging taga-pakinig ng mga salita. Tulungan mo po kami na maging tagatupad ng mga salita mo, mahal na Panginoon. Alisin mo mga alinlangan sa aming mga puso. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Purihin pong ating dakilang Diyos. Purihin pong ating pinakamamahal pang minamahal. Habang inianda po natin ang ating talata, mga minamahal, dito sa Mateo Kapitulo 24, talatang 29 hanggang 33. Nais ko po muna magpaabot po ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat karangalan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapaabot po tayo, mga minamahal, ng pagbati sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang na ating beloved pastor. At gayon din, patuloy po natin inaalala mga di malilimutang aral ating beloved pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, beloved assistant pastor Lina C. Almeida, sa lahat ng ating mga beloved preachers dito po sa lugar na ito ng Olongapo, sa ating mga minamahal na mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa ibang bansa, sa lahat po ng mga minamahal nating mga kapatiran na patuloy po na nanonood sa ating banal na gawain, purihin pong ating dakilang Diyos. At bago dyan, mga minamahal, buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Dito po sa Mateo 24, talatang 29 hanggang 33. Ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kapitulo 24, talatang 29 hanggang 33. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na napariritong sumasabang alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak, at kanilang titipunin ang kanilang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman natin na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Amen. Amen. Amen.
Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal pang maminamahal. Alam niyo, maminamahal, isa sa mga dahilan bakit tayo naririto, bakit tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat gusto natin, maminamahal, na tayo po'y mapunta sa langit. Amen. Kaya tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, gusto natin makasama sa rapture. Ayaw nating maiwan, maminamahal, sa rapture. Ang ibig sabihin ng rapture, maminamahal, ito po ay catching away the saints. Bago magkaroon, maminamahal, ng dakilang kapigatian, the greatest tribulation, kukunin ang mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito po ang pinakaregalo natin sa Diyos. Ito ang pinakagantimpala natin, maminamahal, sa ating pagdalo sa gawain. Iniiwan natin ang ating mga ibang trabaho, iniiwan natin mga negosyo, iniiwan natin ang mga pinagkakaabalahan natin. Tayo po ay narito sumasamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, maminamahal, ang gantimpala ng ginagawa nating paglilingkod sa Diyos. Tayo po ay dadalhin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa langit bago magkaroon ng greatest tribulation. Alam nyo, maminamahal, kung makikita nyo po, kung mababasa nyo yung sa social media, mapapanood nyo po dyan, maminamahal, yung mga nagtatalo, yung mga sabi nila, kailan darating ang mahal na Panginoon? Nagdedebate sila, maminamahal. Merong nagtuturo, maminamahal, ang pagparito ng ating mahal na Panginoon ay pagkatapos daw ng greatest tribulation. Meron namang nagtuturo, maminamahal, na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon ay before greatest tribulation. Before. Yung iba pinagtatanggol nila na before, ang iba naman ay after. Maraming nalilito, maminamahal, maraming hindi nakakaintindi. Minsan may mga bisita po tayo sa dako ng Maynila, galing sa Amerika, nagpaliwanag sa mga preachers. Ang pagparito daw ng mahal na Panginoon ay after greatest tribulation. Magkakatatakan daw muna ng 666 bago bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero, maminamahal, kung maintindihan niyo ang banal na kasulatan, kaya nga, ang basihan nila, ito pong binasa natin ngayon. Ang sabi rito, karakadaka pagkatapos ng kapigatian. Ito mo, after tribulation, pagkatapos daw ng kapigatian, ay magdidilim ang araw at ang buwan at hindi na magbibigay ng liwanag. Malalaglag ang mga bituin sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang anak ng tao sa langit. Kung magkagayoy, magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na naparitong sumasaalapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalulatian. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Yan po, maminamahal, ang sinabi ng banal na kasulatan. Sinabi, pagkatapos ng kapigatian ay lilitaw ang anak ng tao kung magkayo magsisitagoy ang lahat ng angkan sa lupa. Kaya, ang pagkaalam ng iba, maminamahal, magkakaroon daw ng rapture, mangyari yung pagbabalik ng mahal na Panginoon pagkatapos daw ng dakilang kapigatian. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo, maminamahal, ang tribulation na tinutukoy sa banal na kasulatan, the greatest tribulation, ang kapigatian na nandito sa Biblia, maminamahal, 3 klase po yan. 3 klase. Una-una yung 7 seals. Isulat nyo po yan. Isulat nyo, nasa Bible. Sa Revelation chapter 6, verse 2 hanggang 12. Tapos itatalo ng verse 8, o chapter 8 hanggang verse 1. Yan po yung 7 seals. Yan po ang unang tribulation na minamahal, 7 seals. Ang pangalawang tribulation, maminamahal, ay yung tinatawag na
7 trumpets. 7 trumpets. Yan po yung nasa Revelation chapter 8, verse 7 hanggang 12. Revelation chapter 8, verse 7 up to 12 at Revelation chapter 9, verse 14. Hanggang 6 yan, maminamahal yung 7 trumpets. Pagdating sa pang-6, maminamahal yun po ang pinakahuling tribulation. Dahil pagdating sa Revelation 11:15, Revelation chapter 11 verse 15, hindi po kapigatian ang dumating, kundi sabi ng Biblia, the kingdom of this world, the kingdom of our Lord and of Christ. Pag-ihip ng ikapitong trumpeta, maminamahal, naganap po ang rapture. Doon naganap ang rapture. Sa madaling salita, sa pag-ihip ng 7 trumpeta, magaganap ang rapture. Ibig sabihin, mararanasan pa natin yung 7 seals at mararanasan natin yung trumpets. 7 trumpets, pero hanggang 6 lang tayo. Hanggang sa 6, mararanasan natin yung greatest tribulation hanggang pang-6. Pero pag-ihip ng ikapito, maminamahal, sabi ng Revelation chapter 11 verse 15, nagkaroon po ng rapture. Ibig sabihin ng Revelation 11:15, the kingdom of this world, they have become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Yan po yung rapture. Pagkatapos po ng rapture, mayroon pang natitirang 7 bowls. Ito yung pangatlong greatest tribulation. 7 bowls. Wala na po tayo dito, mga minamahal, sa 7 bowls. Revelation chapter 16, verse 1 up to 21. Wala na tayo dyan, mga minamahal. Kaya nga nagtatalo-talo yung mga evangelist. Nagtatalo-talo yung mga Bible reader, mga mangangaral, mga minamahal. Kailan darating ang mahal na Panginoon? Sabi nila, before tribulation. Yung iba, after tribulation. Kung tutusin, pareho naman silang tama. Ang hindi lang nila alam, mga minamahal, na mayroong 3 klaseng tribulation sa Biblia. Kaya tama po yung before tribulation kasi hindi na natin mararanasan yung 7, yung tinutukoy dito na 7 bowls. Tama rin naman yung nagsasabing after tribulation kasi mararanasan pa natin yung 7 seals tsaka yung 7 trumpets. Pero hanggang 6 lang ang maranasan natin kasi pag-ihip ng ikapitong trumpeta, nagkaroon na po ng rapture. Kaya yung mga nagdedebate ng mga evangelist, meron pa nga galing sa Amerika eh. Nagdedebate sila na ang rapture daw ay after tribulation, yung iba naman before tribulation, nagpapagalingan sa Biblia. Hindi nila alam, pareho silang tama. Pareho silang tama. Pero, yung tinatawag po, maminamahal, na 7 bowls, yung 7 bowls, hindi na po natin mararanasan yan kasi ang 7 bowls, ito'y parusa sa lahat ng mga nagpatatak ng 666. Sa lahat ng mga nagpatatak ng 666, ang 7 bowls. Sabi po ng Revelation chapter 16, kung mababasa niyo po yan, minamahal, sa Revelation chapter 16, verse 1 and 2, magkakaroon ng sugat ang mga tao. Pag-ihip o pagbuhos ng isang mangkok ng Diyos, maminamahal, Revelation 16, verse 1 and 2, nagkaroon ng mga sugat ang mga tao, mga minamahal. Sugat na sabi ng Revelation chapter 9 verse 6, isulat nyo para pwede nyong ma-review. Kung hindi kayo makabili ng Biblia, pwede nyong i-install yung sa Bible na may mga Bible sa cellphone eh. Yung ang Biblia, pwede nyong i-install yan sa inyong mga cellphone, sa inyong mga tablet, kung hindi kayo makabili ng Bible, kasi may mga mananampalataya nakakabili ng mamahaling cellphone, pero hindi makabili ng Biblia. Ang Biblia, mga ano lang yan, mga
700, makakabili ka na ng 700. Makakabili ka na ng 1,000. Magandang Biblia niyan. Yung 1,200, English, Tagalog na. Pero yung mga ibang mga tao, ibang mga kapatiran, nakabili na mamahaling gadget, 3,000 na cellphone, 5,000 na cellphone, mamahaling gadget, computer, nakakabili ng alagang 50,000, 45,000 na computer. Pero pagdating na sa Biblia, walang Biblia. Kasi darating ang araw, pati yung mga naka-install na mga Bible sa internet, aalisin din yan. Kamahalagang mayroon ka talagang Bible. Sabi nga ng Biblia, maminamahal, itinatago ko ang iyong mga banal na salita sa aking puso. Ito'y, sabi, iniingatan ko ang iyong mga salita sa aking puso. Dapat, hindi lamang nyo iniingatan ng Biblia, kundi bawat talata, bawat mga nakasulat sa Biblia, minememorize natin yan at itinatatak natin sa ating mga puso para hindi tayo magkasala sa mahal na Panginoon. Kaya nga kapag wala kang Biblia, hindi mo alam ang Biblia. Kasi meron akong kilala, umaabot na ng ilang taon na sa paglilingkod sa Diyos, walang alam sa Biblia. Ni hindi bumili ng Biblia mula nung naging Kristiyano. Pag ganun, maminamahal ang pananampalataya mo, ganun ang paglilingkod mo sa Diyos, ikinalulungkot ko po. Pwede kang maiwan sa rapture. Kasi ang kukunin ng malapanon sa kanyang pagbabalik ay yung mga nagmamahal sa kanyang salita. Alam nyo ba na ang salita ng Diyos, simbolo yan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. In the beginning was the Word. The Word was with God and the Word was God. Ang Diyos mismo, mga minamahal, ay salita. Ang salita, ito mismo ang Diyos. Kaya pag wala kang Biblia, wala kang Diyos. Pero nung nandun tayo sa ating kinagis ng reliyon, mula sa pintuan pa lang, bumibili na tayo ng mga Diyos-Diyosan. Meron na tayong mga Diyos-Diyosan sa pintuan natin. May mga krus tayo sa mga bukasan ng pinto natin. Pagdating natin sa altar, ang dami pa mga Diyos-Diyosan. Kahit tulugan, ginagawa natin ang paraan. Magkaroon lang tayo ng mga Diyos-Diyosan nung hindi pa natin alam ang Biblia. Pero ngayon, napaka-importante ng salita ng Diyos. Ang Biblia ay Diyos mismo. In the beginning was the Word. The Word was with God and the Word was God. Ito mismo nagsasabing ang Diyos, maminamahal, ay ang Biblia. Ang Biblia ay ang Diyos. Pag hindi mo alam ang Biblia, maminamahal, isa ka sa mga iwan sa rapture. Kaya nabasa po natin dito, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ang kukunin niya ay ang mga taong nag-iingat ng kanyang mga banal na salita. Ang mga Kristiyanong ginawang ginto, ginawang kayamanan, ang salita ng ating pinakamamahal. Parang sabi nga ni Haring David, maminamahal, Psalm 119, sabi niya, ang iyong mga salita ay ginawa kong ginto. Hindi ko ipagpapalit ang lahat ng mga gintong kayamanan, ang mga pilak, sapagkat mas makapangyarihan at mas importante ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dito po, mga minamahal, makita niyo po dapat maintindihan niyo po, mga minamahal, ang greatest tribulation sa Biblia may 3 bahagi. 7 seals. Ang 7 seals, yan po yung Revelation chapter 6, verse 2 hanggang 12. Talo natin ang Revelation chapter 8, verse 1. Yan po ang 7 seals. At pangalawa, yung 7 trumpets. Ang 7 trumpets, maminamahal, bahagi yan ng tribulation. Mararanasan natin yung 7 seals at 7 trumpets. Yan po yung nasa Revelation chapter 8, verse 7 up to 12. Revelation chapter 9, verse 14. At yung rapture ay Revelation 11, verse 15. Yung nakasulat sa Revelation 11:15, the kingdom of this world, they have become the kingdom of our Lord, is on Christ. Sabi, ang kaharian ay napunta sa ating mahal na Panginoong Jesucristo.
Yun po yung rapture, maminamahal, Revelation 11:15. Pagkatapos noon, maminamahal, nung nagkaroon na ng rapture, greatest tribulation na. Revelation chapter 16, verse 1 up to 4, mabasahin natin. Verse 1 up to 4, Revelation chapter 16, verse 1 up to 4. Talo ng verse 8 up to 11. Tapos talo natin ng verse 12 up to 16 at Revelation chapter 18, verse 21. Basahin po natin yan, Revelation 16 lahat yan. Revelation 16, 1 and 2, o 1 to 4, at 16, chapter 16, verse 8 up to 11, at chapter 16 pa rin po, 12 hanggang 16, at Revelation 16, 18 hanggang 21, papaliwanag po natin yan, maminamahal. Ito po ay tapos na ang rapture. Tapos na po ang rapture niyan, maminamahal. Kasi ang mababasa nyo dyan, naiwan yung mga nagpatatak ng 666. Yung mga nagpatatak ng 666, maminamahal, kung napapanood nyo ang zombie sa TV, napapanood nyo yung mga zombie. Totoo pala yun, meron talagang zombie. Pero iba ang pagkakaiba ng zombie. Malaking pagkakaiba ng zombie doon sa Bible kaysa doon sa napapanood natin. Kasi napapanood natin sa pelikula, sa TV, patay na, bumangon pa. Patay na, matagal lang patay, bumangon pa na, namatay, tapos biglang bumangon. Hindi ganoon. Ang zombie sa Biblia, maminamahal, mababasa niyo po, hindi sila mamamatay. Tatalon sila sa gusali, hahanapin nila ang kamatayan. Revelation chapter 9, verse 6. Pag ikaw ay naiwan sa rapture, maminamahal, magpapakamatay ka, mas naisip mo pang mamatay, pero ang kamatayan ang tatakas sa iyo. Labasahin natin yung Revelation muna. Revelation 16, 1 up to 4, at mamaya Revelation 9, verse 6. Kaya hindi pakibasa. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 16, talatang 1 hanggang 4, talo ng 8 hanggang 11, talo ng... Ano mo muna sa 9:6. Amen, amen. Revelation 9:6. Dito po sa Revelation chapter 16, 1 to 4 lang verse muna, 1 and 4. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuario na nagsasabi, sa 7 anghel, humayo kayo, at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. At humayo ang una, at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa, at naging sugat na masama, at mabigat sa mga taong may tanda sa hayop na yaon, at nangagsisamba sa kanyang larawan. Res, at ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat, at naging dugo na gaya ng isang patay. At bawat kaluluwang may buhay sa makatuwid ay ang nanga sa dagat ay nangamatay. 4, at ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at nangaging dugo. Praise the Lord. 9:6. Dito po sa 9 and 6, 9, Revelation 9:6. Revelation 9:6. At sa mga araw na iyon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan at sa anumang paray hindi masusumpungan at mga nanasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Amen. 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 Bakit, maminamahal, may mga taong nagbabaliwala sa paglilingkod sa Diyos? Kasi hindi nila alam yung mangyayari. Ito nga, dito nga sa atin Pag ganitong word of God na, yung iba, lalabas na, kakain na sa labas. Hindi binibigyan ng importansya yung salita ng Diyos. Samantalang, ngayon, ang panahon na bigyan mo ng importansya ang salita ng Diyos. Ngayon ang panahon na dapat, mga minamahal, mapakinggan po natin ang banal na salita ng Diyos sapagkat darating ang araw, hindi mo na mapapakinggan. Nasa Amos 8:11 hanggang 12, hahanapin mo sa ilalim ng dagat para hanapin ang salita ng Diyos, hindi mo masusumpungan. Pupunta ka sa taas ng langit para hanapin ang salita ng Diyos, hindi mo makikita. Wala na, hindi mo na masusumpungan ang salita ng Diyos. Sabi, katulad ng pagkain, maminamahal, sabi ng Biblia, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Ang tao hindi lamang nabubuhay sa pagkain o sa inumin, kundi nabubuhay din siya sa salita ng Diyos. Ang pagkain, subukan mo wag kumain ng 10 araw, wag kang kumain ng 20 araw. Yung
hindi mananampalataya, namamatay na. Namamatay na sila, pero tayo kahit 21 days, 40 days, na nakakapag-ayuno tayo, nagagawa natin mag-ayuno, walang kain, dahil mananampalataya tayo. Pero yung mga unbelievers, 3 days lang, 5 days, 10 days, hirap na sila. Yung iba namamatay na ng after 10 days, katulad nung nabasa ko sa balita, 10 araw hindi kumain, pastor pa naman yan, pastor, hindi kumain ng 10 araw, namatay. Kasi hindi totoo ang pananampalataya niya sa mahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, Revelation chapter 16, verse 1 and 2, at narinig ko ang malakas na tinig mula sa santuaryo, nagsabi sa 7 anghel, humayo kayo, ibuhos nyo ang 7 mangkok sa kagalitan ng Diyos sa lupa. At ibinuhos ang mangkok sa lupa at naging sugat na masama, mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nagsisamba sa kanyang larawan. Lahat po ng mga metatak ng 666, pag naiwan ka sa rapture, nagpatatak ka ng 666, magiging buhay kang patay. Sabi ng Revelation 9:6, hahanapin mo ang kamatayan ay tatakas sa iyo. Tatalong ka sa building, magpapasagasa ka, maminamal, lasog-lasog na ang katawan mo, hindi ka pa mamamatay. Kasi 9 months. Sabi ng Revelation 9:5, 5 months mararanasan ng mga hindi mananampalataya. Lahat ng mga nagpatatak ng 666, 5 months nilang mararanasan yung hahanapin nila ang kamatayan ang tatakas sa kanila. Sabi ng Revelation, maminamal chapter 3, verse 4, at ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at naging dugo, gaya ng isang patay, at ang bawat kalulong may buhay sa makatuwid, ang mga nasa dagat ay nangamatay. At ibinuhos ang ikatlo ang kanyang mangkok sa ilog at sa mga bukal ng tubig at naging dugo. Lahat ng mga batis, lahat ng pinagmumulan ng tubig, magiging dugo. Iigib ka, maminamahal, hanap ka ng maiinom, dahil uwaw na uwaw ka na, wala kang makita, wala ng mga mineral water. Iinom ka, mauuhaw ka, maminamahal. Alam nyo, kahit hindi ka kumain, basta may inumin, mabubuhay ka. Pero sa araw na yan, maminamahal, pati mga bukal sa tubig, magiging dugo. Kaya talagang sa pilitan, sa ayaw, sa gusto mo, pipilitin mong inumin ng dugo. Kasi gusto mong mabuhay eh. Sa dami ng mga tao, mga minamahal, maubos ang tubig na naging dugo. Kaya kapag wala ka ng mainom na tubig na dugo, na naging dugo, mga minamahal, ang tingin mo dun sa leeg ng kapwa mo, nawasa. Habang nakikipag-usap ka sa mga taong walang 666, ang tingin mo sa kanila, Mountain Dew. Uwaw na uwaw ka na, talaga nakatingin ka sa leeg nila. Kasi wala ng tubig na naging dugo, naubos na. Sa dami ng taong nag-unahan sa pagkuha ng dugo, naubos na. Kaya ang pangalawang hanapin nila para makainom sila, yung leeg. Pero ang iinumin nila, yung mga walang tatak na 666. Kapag naiwang ka, maminamal sa rapture, bantayan mo na yung leeg mo. Talagang sisip-sipin yan ng mga naiwan sa rapture, ng mga metatak ng 666. At pagkatapos niyan, maminamal, sabi ng verse 8, ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw at ibinigay nito sa kanya masunog ng apoy ang mga tao. At nasunog ang mga tao sa matinding init. At sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At hindi sila nagsipagsisi upang siya'y luwalatiin. Sa 16 verse 10, at ibinuhos ng ikalima ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon at nagdilim ang kanyang kaharian. At nginatngat nila ang kanilang dila dahil sa hirap. At sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at sa kanilang mga sugat. At hindi sila nagsipagsisi sa kanilang mga gawa. Kaya kapag naiwan ka sa rapture, maminamal, ikinalulungkot ko po, mararanasan po natin yan. Hindi ko kayo tinatakot, mga minamahal.
Ito po yung binibigyan ko lang ng babala. Kasi pag napapansin ko, pag ganito ang topic mo, tutulugan ka nung kapatiran. Pero pag naiwan sa rapture, iiyak-iyak. Pero pag binibigyan mo ng babala dito sa Biblia, tutulugan ka lang. Talagang, buti pa pag nakikinig ng drama sa radyo, nakalaki ng mata niyan. Pag nanonood ng TV, laki ng mata. Pero pag patungkol na sa pakikinig ng salita ng Diyos, naghanap na sa magandang sumandal para matulog. Hindi nyo ba alam, minamahal, ang salita ng Diyos, pinakikinggan po natin ito para maging babala sa atin. Kasi pag hindi ko sinabi sa inyo ito, pagdating ng araw, pag naiwan kayo sa rapture, tapos naiwan din ako, baka bugbugin nyo ako, baka sabunutan nyo ako, sabihin, bakit hindi mo sinabi ganun para mangyari? Magsisisiyan tayo. Amen? Sabi rito, magkakaroon, mga minamahal, sabi, ibinuhos ang ikaapat ang kanyang mangkok at nasunog ang mga tao. Magkakaroon ng tinatawag na matinding init. Mga minamahal, masusunog ang mga tao sa matinding init. Biro mo, wala ng tubig, napakainit pa. Yung mga plastic na mga nakikita natin katulad ng ventilador, matutunaw yan. Pag binuksan mo yung ventilador, hindi na makapagbibigay ng hangin yan, matutunaw yan. Yung mga plastic na mga materyales, matutunaw yan. Sabi, magkakaroon ng matinding init at masusunog ang mga tao. At ang sabi pa, at ibinuhos ang ikalimang mangkok at nagkaroon ng madilim, nagkaroon ng kadiliman, total darkness. At nginat-ngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. Imagine, maminaman, pagkatapos na matinding init, yung matinding kadiliman naman, alos hindi mo na makapa yung tao, hindi mo na mahawakan. Total darkness. 1 taon yan, para kang bulag. At ang sabi, at sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at ang kanilang sugat. At sila'y hindi nagsipagsisi sa kanilang mga gawa. Kaya ito, mga minamahal, sinasabi ko sa inyo ito dahil anytime mag-rapture. Para hindi tayo maging inosente, anong magaganap, anong mangyayari. Pag naiwan ka sa rapture, sabi rito, mamaya babasahin po natin ang Mateo 24, talatang 16 hanggang 22. Ang ligtas na lugar ay mga bundok. Pumunta ka sa mga bundok. Pumunta ka, mga minamahal, doon sa hindi ka maabutan ng tao. Iwan mo yung cellphone mo. Pag may dala kang cellphone, madidetect ka kung saan ka nagtatago, kung saan ka naroon. Huwag kang, sabi ng Biblia, huwag kang magdadala ng anumang bagay. Kaya hindi. Basahin sandali natin itong Mateo 24:16 hanggang 22. Dito po sa Mateo Kapitulo 24, talatang 16 hanggang 22. Kung magkagayoy magsisitakas ang mga bundok, ang nasa Hudiya, ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Tatapot sa aba ng nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na yaon at magsipanalangin kayo na huwag mangyaring pagtakas ninyo sa panahong tagginaw o sa sabat man. Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailan paman. 22, at maliban paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Datapot dahil sa mga hirang, ay paikliin ang mga araw na yaon. Amen. 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 Everybody shout praise the Lord. Ito, mga minamahal, honest. Sinong gusto maiwan sa rapture? Taas ang kamay. Wala ah. Wala ah. Sinong gusto makasama sa rapture, taas ang kamay? Yung iba hindi nagtaas. Yung iba hindi nagtaas kung sinong gusto maiwan, hindi nagtaas. Yung gusto makasama sa rapture, hindi rin nagtaas. Ibig sabihin, ayaw nila ma-rapture, ayaw din maiwan sa rapture. Ano yun?